Still happy this morning? Yes. So Lord, magandito kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo this time. Singaga, gusto ko mag-continue sa aton message na siguro na ito naghigad Sunday sa libro sa Easter. At this time, gusto ko magsugpon diri sa katapusan nga bahin sa aton sa story ni Esther kag ni Mordecai na si Haman na matay na mga kauturan. So, we're going to read. There is a chapter 3 ano is in Esther. Chapter 3 is ang Esther. Basahan natin ni sugo ini upon decree ni King Ahasuerus. Una, i-explain ko sa inyo karon ang istorya mga turan. Nagamba diri ang isa ka decree. Una nga decree nga himog ni King Ahasuerus nga paubra ni sa request ni Haman. 3:13 tugtog sa 15 nagamba diri, and the letters were sent by post. Magpulit ka muna sa amin sa Ilonggo para mahangpan ni Mayo ang kaundan sa ginabasa natin. And the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day. Even upon the 30th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day. The post went out, being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Susan the palace, and the king and Haman sat down to drink. But the city, Susan, was perplexed. Okay, masalig diri sa isa pagid ka decree nga ginhimo ni ginmandar ni King Ahasuerus, kadua sa pag-request ni Esther, when Esther matura. Notahin niyo ang diferensya. Chapter 8, the book of Esther, chapter 8, aling kita sa verse 5, mga kauturan. Nagamba diri, and said, if it please the king, and if I have found favor in his sight. Si Esther ning nagahambal sa kay King Ahasuerus, nga nakaangkon sa favor nga ang iya request pabatian ni King Ahasuerus. Kay siling ni Esther, so niya, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and the thing seem right before the king, and I be pleasing in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman, the son of Hammedatha, the Agathite, which he wrote to destroy the Jews which are in all the king's provinces. For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? Or how can I endure to see the destruction of my kindred? Then the king Ahasuerus said unto Esther the queen, to Mordecai the Jew, behold, I have given Esther the house of Haman, and him that have hung, and they have hung upon the gallows, because he laid his hands upon the Jews. 8. Amaning decree, mga turan. Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring, for the writing which is written in the king's name, and sealed with the king's ring, be no man reverse. Then were the king's scribes called at the time in the 3rd month, that is, the month Siban, and the 23rd day thereof, and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies, and the rulers of the provinces which are from India, and to Ethiopia, 127 provinces, and unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, to the Jews according to their writing and according to their language. And he wrote in the king
Ahasuerus' name, and sealed it with a king's ring, and sent letters by post on horseback, and riders on mules and camels, and young dromedaries. 11. Wherein the king granted the Jews, which were in every city, to gather themselves together, and to stand for their life, to destroy and slay, and to cause to perish all the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey. Upon one day, in all the provinces of King Ahasuerus, namely upon the 13th day of 12th month, in the month of Adar. And the copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, and that the Jews should be ready against that day to avenge themselves on their enemies. So the post that rode upon mules and camels went out, being hastened and pressed on by the king's commandment, and the decree was given at Susa the palace. 15. And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen in purple. And the city of Susan rejoiced and was glad. Kaya na yan, the city of Susan was perplexed. Apan sa silingan decree kadua, naturan, silingan, the city of Susan rejoiced. Nakalipay sila, and they were very glad. The Jews had light and gladness and joy and honor. And in every province and in every city, wheresoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day, and many of the people of the land became Jews, for the fear of the Jews fell upon them. Our Father, we thank you again today. This blessedness we still have by your goodness and by your graciousness. Hindi makapadayon sa pagtuon sa mga pulong mo, knowing that thou art kind and gracious and good, sa pagbulig sa among sindayon, sa pag-enable sa among Ginoo, na mag-explore sa pulong mo, sa pag-intindi sini, sa pagkuha sa mga lessons sini, mga truth nga katukod sa among kamuhi. Masubong kami, magkatawhan naman ng mga ginatawag mo. This morning, I lift my hands to you, God Almighty. Ikaw na tag-iya sa inyong mga pulong mo at mga katawhan niyo. Ito may pabuligan mo kami sa inyong araw. Praise God. Na ako, makatalang ko na po sa pag-explain sa matulan para sa leading sa inyong Holy Spirit. Tananin nga araw sa sinaga, tumulong ko. And our friends that are here today, ikaw na din mo mag-enlighten sa nila mind. Praise God na mag-connect sa nila. Mahampa nila, makuha, maabot nila ang tangtanan sa mga actions sa mga spiritual na truth diri na tungkol sa ilang kabuhi. So mga sila mga katawan mo. And this morning I pray for the grace and the imong inupuling kapag sinikang tanan mo ang sinusto niya ni Esther at ni Mordecai kabihaman. They will be empowered. Tanan kami may empower. Makita namin ang posisyon sa mga tubang Diyos. Posisyon namin sa mga butang diri sa kalibutan. Praise God. Kung anong nahimok mo para sa mga tao na ginakawag mong katawan na pinigit mo. Lord, help us today. We submit ourselves to you. Praise God. Nakauhawan ang mga kampanan. Butang na makapadabdab, makapaisog sa amon. Madulang mga fear sa amon kabuhi. Madulang mga hesitation, pag-alag-ag sa amon kabuhi. Maging bold kami Ginoo sa amon pagkatulong mo. Mahimot naman yung pagbubutor sa sinututa. Himot naman kami diri sa pagtudlo sa iyong kingdom. Himot tulong. Help us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Thank you. You may be seated. Brother, paliw ko sa dalawa. Importante nga maintindihan ang istorya ni Esther at ni Mordecai. Kay masiling ko sa inyo, grabe ang mga leksyon din, ang mga spiritual na truth na sa inyo kid na ego, sa aton din na ego, mga kauturan. Kung inyo hindi maintindihan, ma-appreciate ninyo, mag-transform sa inyo ng mga tumulong.
kag mag-strong ka mo, kag dason daw ay kamo siyang katahapan, kahadukan. Subo nga kamo mga tumulo kag anak sa Diyos. Kay amo na ang gusto sa Diyos sa katawhan niya nga mag-alam kita sa mga butang niya, mga hindi lang kita nag-enroll, kita na kasulod by being born by spiritual birth sa kingdom. Kay the church is the kingdom of God. Ang binabasa natin ng istorya ni Esther, it was a kingdom, it was an empire, Medo-Persia Empire. Ikaduang world empire nga na-arose sa history. Kaya sa history, sa Bible, sa mga prophecy, may 4 ka world empires na gi-prophesy nga mag-arise sa kalibutan. Una, Babylonian Empire ni Nebuchadnezzar, that is Iraq karon, modern name. And then the next mga Quran, Medo-Persian Empire, mga sa time ni Cyrus the Great, mga churches, dason si Asueros, muli. So, Medo-Persia, Iran, subong. Persia, Iran, subong. And then the next world empire again prophesied sa Bible, ang Christian Empire sa time ni Alexander the Great. Again, Hellenized ang kanang conquered ng mga nations. So, tapos sila ang fourth ng world empire again prophesied sa Bible, ang Roman Empire, the time sa mga Julius. So then, nag-start ang Roman Empire mga 70 AD before the birth of Christ, BC. Kag na-turan, ini mga 300 years na-turan. Sa time sa Roman Empire, dala na tao ng atong Ginoong si Cristo Jesus sa Bethlehem. That is why when you read your Bible, mabasa mo nga sa Israel, supposed to be the city of the Jew, Israel, and yet may mga Roman soldiers nga ara nagahom sa Jerusalem. Bangod kay Jerusalem at the time, under sa colony sa Roman Empire. Taga ang atong Ginoo, Lord Jesus, natawag sa muna nga political background. Ang Jerusalem under sa mga Caesars, the fourth and the last world empire, Papuran. So nakita yung background, ang istorya nga dinadala natin, magbasa ko sa inyo balay, nga si Asueros, ikapila nga emperor. Una si Cyrus the Great, and then mga churches, silimilan, si King Asueros, doon mo ni si churches sa world history, maturan. Bawat kay mga Islam nilang mga ngalan ng Islam. Kagay kita, ang setting sa storya sa Old Testament sa time na nag-rule si King Asueros, emperor sa Medo-Persian Empire, maturan. Kag during those time, ang known world under occupation sa Medo-Persian Empire. Sila sa Bible 127 provinces na cover sa empire na occupy sa Medo-Persian Empire. Turan, Ethiopia, na-mention rin, and then Ethiopia, then Libya, ibang kadalison, mga islands, mga kauturan. Asa sa India, mga kauturan, na-occupy sa Iran, sa mula. Nabay mga ako na matong dream sa mula ni Saddam Hussein. Gusto niya ibalik ang empire sa Babylonian Empire. Kaya na nagpati sa iya pinsan nga siyang modern nga Nebuchadnezzar, mga kauturan. Kaya mo itong i-dream tayo niya, gusto niya kung kiroon ng Middle East, kay siya pincha siya si Kuhana incarnate, liwat niya si Nebuchadnezzar. Natural. By then, maturan ko diri during the time, natumba sa Medo-Persia, pag siya nagbulos, very, very fast. Empire, mapandapad na empire. Kaya during the time, ang Jews nito work, kaya Israel during the time, ditubutan sila ni Cyrus the Great na magbalik na mga kauturan sa Jerusalem. Tapos na nila 70 years na captivity sa time sa Babylon, kauturan.
Nagipapasay ni Prophet Jeremiah na captive sila, bihag sila sa na-destroy ang Jerusalem sa mga Babylonians. So, exile sila. Exile, kalson, captive sila dito sa bihag sila sa Babylon for 70 years. So, napatay ng uturan si Belshazzar. So, na-conquer ni Cyrus the Great. So, tapos na mga kauturan ang ila 70 years na captivity. Kapjan sa time maturan ni Nehemiah. Malintan ni Nehemiah at Israel, hintugutan sila ni Cyrus the Great na magbalik sila maturan sa Jerusalem. Kami rebuild ang Jerusalem. Gigamit sa Diyos si Cyrus the Great na maghimong decree na ang mga Jew na mga willing na magbalik sa Jerusalem nang tinatugutan sila. Nag-leader sila si Isra, ang leader na si Nehemiah, sila na si Zerubbabel, kag-i-rebuild ang Jerusalem at uran. During this time, ang mumaning tiyempo, wala labot sa mga naglululhog na willing, kag may zeal, gugma, na i-rebuild ang city of Jerusalem again. Kag i-rebuild ang ilang temple again sa libro ni Nehemiah, kag ni Isra, at uran. Wala labot sa how many, I don't know, why na mention by how many thousands, sa mga captive na mga kaliwat sa mga Jew nga na-captive sa Babylon. Ano po pila sila kalibo ang willing, kag may gugma, kag may zeal nga i-rebuild luwan ang Jerusalem kag ang ilang temple worship at pero makita lang diri nga sa dito na sila may nagkalabilin ng mga Jew maaturan sa time ni King Ahasuerus. Gawa sila burden siguro kag gugmagawa ang zeal na magbulog dito sa Jerusalem kag i-rebuild ang Jerusalem. At yet, bisan wala sila sa kamurang kaupod zeal na magbulig dulog dito, rebuild the city and rebuild the temple again. And yet, wala man nagkahulugan nga ang Diyos na naglaing buot sa ila. Pero pagiging sila dito yung maturan sa Medo Persia, maturan. Kaya din makita ka sa istorya ni Israel, kaya sa nagpabiling sila dito, kaya wala sila nagbulig dito sa pag-rebuild sa nila syudad. Kaya nabuot, nahulog na dito, naka-adapt na sila maturan, nakabuild na sila sa nila pag-amuhin dito for 70 years. And yet, sa time nga nabalan sa Diyos na may tao na gusto mag-destroy sa nila, nga mo si Haman naging promote, hiwas ang Amalekite, halin sa una pagidhan sa simple maturan ni Moses, maturan ang mga Amalekites, ang mga sa number 1 nga enemy sa mga Jew. Ilang ginalinan si King Agag, maturan, naging pa-destroy sa Diyos, mga maturan sa time, maturan ni Moses pa, maturan na may nakaliwatan, kada magbuad gani, may ginatawag na anti-Semitism, tugtog-tugtog, may amuna sa kalibutan, maturan. Yung mga pungsod nga, they are anti-Jew, against the Jew. Salamat sa Diyos, our country, Philippines, hindi kita anti-Jew, mga kauturan. Kapag sa Europe, mga Latin countries, mga kauturan, most of them, mga against the Jew. Kaya nilang isip rin sa una, si Hitler, number 1, maraming racist ng mga Jew, mga millions of Jew during the Second World War. Turan, hindi papatayan. Tugod siya ng spirit, hindi ng racist, kundi evil spirit na nagasakay sa ila to destroy God's people. You know, the Israelites, the Jew, they are God's chosen people. Silang kaliwat ni Abraham, mga kauturan, even our Lord Jesus Christ, He was a Jew. In fact, He was entitled the King of the Jew. Sa paglansang sa atong Ginoo, sa babaging butangan nila Henry, si Greek, kultura ng Butchilingon, He was the King of the Jew. Bisan pasamaking na intention at yet matuod na kay si Christ, He was the King of the Jew. His mother was Mary. She was a Jewish woman, a righteous woman, born among the families and the tribes of Judah. Natural, karason kaliwat sa Abraham. Pero you see, isa na kabutang dako nga tandaan nyo, maturan sa kabutan, nga ang katawan sa Diyos, maturan, may mga tao nga nag-hate sa ila, maturan. Hindi na sila capacity ng mga tao, kundi si Satan, ang evil spirit, ang demon, na among nagasakay sa mga una-una sa mga emperor kag hari kag mga presidente sa mga countries, mga katuran, bawod kay ignorante sila sa pulong sa Diyos, kag bangod kay ilang may ignorant sila sa light, maturan sa truth.
about God and about His way. Maturan ano pa, vulnerable lang din sila, vulnerable lang din sila sa mga deception ni Satan. Agod nga sakyan sila kagamiton para destroyon katawan sa Diyos. Kadugong po si Moses na tao, nga ang talang ng mga babies, maturan yung papatay ni Pharaoh, maturan. Kay si Moses nakapalagyo, ipapaano doon sa subasang Nile, kanyang sa providence, pagpagi sa Diyos, maturan, ang bata na lang ang prinsesa, ang bata, maturan sa Pharaoh, ang nakaluwa siya, kaginadap siya, maturan sa plano sa Diyos, yung magtatako sa maturan sa palasyo sa Egypt, an empire during the time. Kanina sa prince, maturan siya ng manubulos ni Pharaoh sa Egypt until maturan na diskubrihan na he was not a Jew, maturan. Itsura daw Egyptian, but he was not an Egyptian, mga maturan. He was a Jew, kaya nila sa itsura, maturan sa heart niya, he was a Jew, he was God's people. Kagibayaan niya yung pagka-prinsipi nga siya na tayo magabulos sa Pharaoh, maturan, grabe ka-promising, grabe ka-future, nga siya mag-handle, maturan si Egypt, pag-power during the time. Andiyo siya nabalaan na hindi siya Egyptian, maturan, he was a Jew, ginpapsulaki niya mga kauturan, nga mag-upod diyan pagka-prinsipi, mag-upod siya mga turan sa mga Jew nga mga slaves, nga nag-aanto sa slavery, kaginapigo sila, kagina-force ng maging sa mga bricks, sa maging sa mga pyramids koron, mga kurang na makita natin sa buong mga kurang. Gabing problema sa Diyos. Apang grabe mga tinupusoon sa mga matuon ng tao sa Diyos sa mga kauturan. Ilahat, arang, ila loyalty, kagkugma, maturan sa mga katawan sa Diyos. He would rather, ihapoy ang iya maturan kapalara upod sa mga Jew with the progress niya sa ang Diyos. Magkapagwak sila sa Egypt. Kagdalon sila sa promise sila nila sa Israel, maturan. Sa upod sa sangkalingawan sa Egypt, mga turan, nga umalagi lamang mga kauturan. Tinagramay mo kita siya ng klase na value sa kabuhi, tamang turan. Kakita matama pa, piliun natin. Presgan sa mapara, sa kabudlan, kapigiluhan, apang we are God's, with God's people. Ara kita sa pakalagdan sa Diyos, sa samang-angkon kita sa mga pressure, sa kalabutan, sa salak, maturan, andyan agi lang, apang pinakadlaw, mag-aantos kita sa wala sa katugtuban. Dili ang Diyos, maturan, nagtiga ng pagluwas sa ila. Si Haman, nga nagplano, mga kauturan, nga destroyon sila, kasi sa adlaw, git mismo, maturan, nga nagahikot si Haman. Ginipasayos ko sa inyo, praise God, na nagahikot siya maturan, nga destroyon, nagdala ng sasangya request letter sa kay King Ahasuerus, na ipapirmahan, matukan, amunin na pirmahan, maturan, una, na edict, ang una, na decree, na dibasa natin sa chapter 3, sa Esther, amunin una, mga kauturan, na edict, o kung decree, na intuan na si King Ahasuerus, na kauturan, na mapapirmahan, pag nasiluhan sa Jilyo, ng decree, na gin-request niya, bawal kay he hated the Jews, kauturan, God's people, gipapirmahan niya nga mo ini, una, mga kauturan, unang bulan, ipapirmahan niya kung sa aton maturan, January, ipapirmahan niya maturan, nga sila nga tanan nga Hudiyo, pagkapabatyon, tanang gid. Kaadjong imbargohon ilang mga pagkabutan sa katapusan ng bulan sa ilanganan Adar sa atin ng December maturan. December 13 o kung Adar 13, it's a 3C. You know, ang numero ng 3C may superstition sa kalibutan sila. Kaya bisan diri sa Bible ang mga evil ang ginidesign diri sa mga tao kag gina-inspire, kag ginagamit sa yawa. Maturan, kita mo din gamit ni Haman, it's a 3C sa December na maturan. Kag ipapirmahan niya sa hari nga mo ng kalan ang adlaw, nga destroyon sila nga nag-hate sa mga Jew, gina-empower, kag ginatagaan sila sa authority, nga destroyon ang tanan nga Hudiyo in one day, maturan, December 13 or Adar 13, maturan, sa tapusan nga bulan. So, nasulat na ito nga decree, andyan, maturan, si Mordecai, naging tuyo niya tayo, maturan, gipatundugan na sa bitayan, maturan, 50 cubits high, maturan, gin-request na lalap, maturan, sa decree, nga may niya sa unang bulan, si Mordecai, unahon niya tayo destroy, maturan, pag-ibitayan nito. Upon the same nga gabi, maturan, na-pick up ko na by the Phelps, brotan, nga siniya sa singa gabi, nga nagkato sa dito, nga nagdala sa sang request, nga bitayon si Mordecai, ang Diyos nag-work,
para i-turn around, maturan. Balis karon, mga kauturan, ang intuyo niya nga malain. Desay nga gabi yan ang narin itulog, kagya maturan. Ang Diyos nagmove sa iya, ano pa nangita sa record sa history sa mga eventual, kag ang nakuha din niya record among the thousands sa mga record, mga turan, for 12 years nga record sa Empire, 127 provinces. Grabe para, ako ka budiga, ang napudyutan, mga turan, sa tao na steward ito, ang mugit ang file na namun sa mahimong ni Mordecai, na pagluwas sa hari, uturan Sueros, kumaidwas na tayo ka Chamberlain, na kung nagplano, nag-conspire nga patyon sa pagkabalay ni Mordecai, ginsugin dyan kay Esther, sisigan dyan sa hari, kung tawag inimbestigar, na sa kuwan na tuon, ano pa, napatay, din papatay sila sa hari, mga turan, the same nga gabi, mga turan. So, kasi anong mahimong kay Mordecai, niya wala pa, the same nga gabi, mga kauturan, kasi sinanong mahimong para kay Mordecai niya wala, na sinong tao sa kuwan, niya na si Haman na nagdala sa request para ibitayon si Mordecai, niya masula sa dinig, napilitan sa mga sa decree sa hari, na sa inya padunggi, maturan si Mordecai. Gabi, how God can turn, maturan sa mabutan. Manas pinipasay si Bani Phelps nga, if you are God's friend, mga maturan, He is willing and He can to work for you and turn things for you, maturan. Hindi sa basto ko na simana, o kung sunggulan, now, if God is your friend, mga kapatid, and you are a friend to God, mga kapatid, the same day God is willing and He can turn things for you. That is, if you are a real child of God, kung tunay ka nga anak sa Diyos, tunay ka nga Christian, tunay kang believer. And you are really connected with God. Check your connection with God. And check the authenticity and the reality of your spiritual experience. Kung tunay kang anak sa Diyos, tunay na saints, tunay na believer, tunay na sheep, tunay na preacher, tunay na worker, tunay na tubulo, tunay na Christian, God is with, and He can turn things for you. Isa naman pa rin mo nabalaan kung anong hikot against you. I suppose there are people here this morning na nag-experience at kung sila in some degree. Mga tao na plano sa inyo to destroy you, hurt you, or harm you. And yet, why kumupalo ang Diyos ng hikmat sa mga butan? Kabimbaliskad sa Diyos. Mga tao na tuyo, destroy, kalit sa inyo. So, sila nahuyan, sila na paslawan, sila God frustrate them. I can cite many stories, Sister Renita Spero, Sister Oding before. Yabana, Reyes, sa Talisay, mga bagsik, mga tao, mga bad, mga tao. Punta rin si Sister Oding, bakon panibaw dito sa matapang sa una, kay contractor sila sa Sinda, ni Rizares, ikikon sila sa balay sa Oding, wings sa tabi ko yung Bargansa, kakanto pagutod sa una. Maturan niya ba na against niya palangga, kagig katilaw sa akong pitik, kagig katilaw sa akong hambal, masakit, wala. Niya tungod siya ng rebellion, padala mo simba, dali sila niya puntay di kayo. Kagwantan na simba sila mga kauturan, no, pag-apira simba. Kung pinabalita ng kabot, nga napatay si Mr. Cleves, bala ni Sister Oding. Ang nakabot sa iya, karga sa double van, motorang trucking, kawayan niya karga, madulog na sa suba, kay matuwa siya sa Sinda, kay makakado sa Central, ma-check out siya, nakuran siya na office. So, ang dalang na padulong sa suba, amat-amat na padulpo, maturan. Waya, maturan na handbrake, maturan.
Ibayaan niya lang wala na 100, paberto ang pertahan, kaya medyo pang panggawa, kili, kahit siya niya dali lang, nangagawa sa check-out, so nangagawa niya balik para masunod sa truck niya. Kapag kita na lang truck na naman mabanti, nangagawa niya mga kauturan na magsunod sa traffic niya, nagsagain ang pertahan sa pangpangsang dalan kay padulog suga, kang sagay kinaipit kita sa pertahan. Wala. Kang naluma ng lawas na kita sa gahit. Kanso iba malusurihan, o kinumpok sa mga bato, dagko pa din yung mga turan. Tupad sa ilang balay, panipon yung mga bato, dagko pa din. Kaya pa magsima galing batuhon. Kasi yung nasawa ng pakyo ng mga turan sa mundo. You see, God can turn things. Hindi mabaliskad sa Diyos. Ang mga butang na why ka mo pa na why ka mo. Why? Because you are God's friend. And you are a friend to God. He will help you. He will save you. He will lift you up. Luwason ka mo. Batakon ka mo. As God, be sure you are really connected with Him. And don't be afraid. God will be there. He may even send His angel, praise God, His warring angels, to save you. Why? You are very precious to Him. He even died for you. Not only help you, Christ died for you. The Lord today. Kung saan napatay si Haman, kaya siya ang inbitay dito sa bitayan, ngayag yung tiga natin, pag-bra, para kay kapagtay, nainitan, mga kuran. Wala nagtapos yun, nagsupon ka diri sa chapter 8, mga kuran. Sa tapos ka napatay ng turado, ang dikri ato. Isa napatay si Haman, ang dikri na imo na. Kagimbasa ko sa inyo, nga, ang letter, decree, edict, gawing sulat sa ngalan ng hari, konstitusyon nila na ang letter, edict, decree, na nasulat sa ngalan ng hari, pag nasinyuhan sa ring sa hari, may no man reverse. Hindi pwede maislan. Chapter 1, verse 9, it says, no man can alter sa ilang konstitusyon. Mapulang nasulat sa ngalan sa hari, pag nasinyuhan na decree, hindi na mabawi. Hindi na ma-repair, hindi na ma-sustain, binding, kag nakastand, magkura. Wala pa natapos na napatay si Haman, hindi pa natapos ang problema, kag wala na-erase ang danger, magkura. No doubt, nakakonsyon sa hatred, mga kuran, sa panimalay ni Haman, no doubt, ang napulot kakabataan ni Haman, naghandong na itimalos nila si tatay nila. Nagimpitay sa ibitayan, mga kauturan. Kaya muna ang guwak sa mga tao na tinatawag, mga determined na mga sinners na mga tao. Hindi lang hard na mga sinners. Hindi lang notorious na mga sinners. Hindi lang grabe, great sinners. May kalidad kag may degree ang pagka-sinners ng tao. There are men who are called plain sinners. Mga kauturan. May mga tao na mga hard na mga sinners. May mga tao na mga notorious na mga sinners. May harap pa tao na mga determined na mga sinners. Bisan anong katimalahan ay pakita sa Diyos sa ila. Bisan anong pagsumpo, bisan ayaw nila ng providence is against them. Bisan masins nila that God is against them. And because they are determined sinners, walang pagkalapangat, walang repentance, wala siyang pag-realize sa ila. Mga sugo ang ilang karakter na they are determined sinners, they will continue to fight. Dugang pa ang decree ang karakter. Hindi na reverse. Sa power sa decree, mapano sila sa December 13. Katapusan. Bale, may ulisi pagbangaan sila ang karakter. Ang authority sila pakyo nila ng kanang na Jew. Para sa napatay na si Haman, kabalo ka mo kung anong natabo din sa televisahan, puli ko sa inyo ang istorya, iday kiyas no. Very, very great story.
God, by the help of God today, gusto ko ispikar sa inyo yung relation ng unod na ipakita sa Diyos diri sa akon na kauturan. It is to empower you. You'll never be the same. God will bless you with understanding this morning. You'll never be the same anymore. You'll become very, 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 very confident sa tubang sa Diyos. So, sa napatay niyo sila man, siling sa Bible, the king was pacified. Naumpawan sa kaugot siya kay Haman. Kasi tanan nga nasalag kay Haman, ginidiyan siya ginigagtikol po brown decree na ipapatay ng Torah kaliwat sa Jew. Ang iyakwin sister, Jewish. Okay, nag-move siya. Okay, sister, what is more? Ano pang petition more? They requested. I have destroyed Haman already. Yan ang pinagtugang request. Wow! Kaya sige niya, what is your petition? Kaya bisan pa sa sa empire, i-grant yatay sa iyo. Grabe! Nung nagluhod si Esther sa tumang ni King Ahasuerus, niya ko nakapamugot ako sa hari, kung pleasing sa lugar, kung okay sa hari, kung hindi tama, grabe nga humbleness. Everybody say humbleness. Basahin niyo what? You learn humbleness. You learn the art. Kung ano mag-hamtang. Kaya yung kabalo ka mo magpapamastudya na, ano mag-humble, ano mag-approach hari, then you will know how to approach God. Praise God. With the spirit of humbleness, ang tinaga ka very intelligent naman talaga. Praise God. Kaya di makuha mong leksyon dali, kung masunod di mo, kaya ang Diyos mas labaw pagod na hari sa kanil na hari. Sa pagiging kong kaladlukan ng emperor sa Persia, kaya they have the power of life and death. Sa nakamut, mga turan, the more ang Diyos natin, mga turan. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the Jew, He is more powerful and sovereign of all. Kapag isinintun ang humbleness, pagpalipid sa Diyos, kung nakapamuot sa hari, mani, siya let the leader that he created in Bible naman be reversed. Pwede ba baliskan? Apa hindi pwede ba baliskan? Kaya gisulat sa hari, hindi na natin ma-repair. Hindi na mabaliskan. Problema! Kaya minsan wala na si Haman. Kung diyan ka mga katawan ni Haman, nabudang 100 sa provinces. Correct. Ang decree anak yapon sa January last time. So grant sa hari, okay? Ang decree sa hari, constitution sa Bill Persia, ready na ma-repair. Hindi na ma-islan, hindi na ma-balance. So grant sa hari, authorize the request. Siya, okay? Sulat ka mo. As it like it you. Grabe itagaan sa freedom. Hindi ka, Mordecai, is there, na ubra ka mo sulat. Sa akong ngalan, kag sinuhan sa ring, gitawa ka mga scribes, ang mga advisors, kag mga counselor, kag pabuling sila draft sa isang decree, mga kauturan. Ang unod, hindi din repair, hindi din reverse, din baliskad o kung din tula, din abolis kung hindi pwede. Tinanglan o brown na nag-decree na hindi mag-against sa ilang konstitusyon. Budlay, apang walang budlay kung may kaalam ka sa Diyos. Ang Diyos naghahatag wisdom sa tao sa mga tunay na amon sa iya. Sa kabudlay sa baron ng programa, problema maturan. Ang pangitaw na masrat ka nagsulat sa maturan. Ang ginsulat ako ini, nag-ubra decree, maturan, ginsulat. Ang bulan, Pisa 23 sa March, maturan. Ikatatlo na bulan, turan sa lakwan. Ginsulat na decree, ginsulat dito. Inispiritin, naanan sa hari, sa sinuhan sa hari, nasa adlaw sa December 13. Ang Jew gina-authorize sa pag-gather sa ilang kaglingon, kagyan, and stand for their life. Kamag-defensa sa ilang kaglingon na kabugi.
Ginatagaan sila power na mag-destroy sa mga power sa mga tao na mag-assault sa ira. Ginatagaan sila power authority kung in-authorize sa mga turan ang mga Amalekite sa mga apod ni Mordecai sa pagpatay, sa pag-destroy, sa pagpanas, sa pag-ubos sa turan, massacre, at embargo nilang property. Ginatagaan man ng Jew, mga sinabong na power sa pagtindog. I repeat, to stand for their life. Nagipitihan nila ilang kabuhi. Kanya may power, basta nagdamang sila authority to slay and to destroy sa tanan ng mga tao na mag-antog sa ilang mga tulan. Defensive na kauturan ng nature. Kagyan ginhatag sa ila. Kagyan mga kauturan that in all 127 provinces ginpadala ang mga decree kasubong man na ang decree na ginprimo ni Haman to destroy them. May mga kamilyon jumedaris motoran kagibad pa makabayo motoran ginsakyan para lang butulong ka na ng provinces sa India kag Africa mga kauturan para malambot lang before that day na ang tanan ng mga katawhan mga tao niya inimbitan Jew hanggang sila sa December 13 kaya they will be empowered by the decrees of January na pagtyo na nagkaroon mga Jew sa ilang mga lugar ang pag-iban sa ilang white balo mga kauturan na sa December ng March o kaya tatlong magulan pizza by the Jews nag-ubra another na decree ang hari maturan pagikan Mordecai kag kay Esther maturan kagitinahan man sila power kag authority sa hari maturan para mag-defense sa school tinigalan lang kapag nila na may power sila to slay, to destroy every people na magatandog sa ila. Kagi patindali ni King Asuero sila sige yung postman sa Espayo kabelyo de Medari iba prasalak yan lapatala surat yan laputun puro grabe yung kontinent sa Africa kontinent sa Arabia grabe travel pinakabulan mga matura na travel kabelyo yun is that nag-travel ka sa Africa mga turan pinulan mga turan travel sa kabelyo may mga kabayo pa mga turan ang pagpanarang kahinagaw ang mga Jew malamutan sa balita mga turan kaya nasa itong paraon sa nabalangin ng decree mga turan nag-ibarimo ng mga turan yaman sa ila siling sa Biblia mga turan the city of Susan was perplexed mga turan ipabiligo sa Diyo dumarang decree sa December pamatyo ng mga turan si Mordecai mo turan na ubas sa bahay niya kanang suksok mga turan sing sako kang maglalao sa dalan kamaghaya-haya hindi para makul manahalin ang mga turan ang support sa mga papalo sa ila na may danger some destruction for all of them magiging mga decree during that time kung mag-decree hindi kakabato kung magbato ang turan anating masala agad sa inyo mga turan hindi ko na nagigil sa ato masala ka na kung sa polis bato ka pa resisting arrest rather crime nagdamo ng salang madamo na crime ako ng pina sa iyong turan sa iyong manong bato ka kung palaksyon ka pa patay ka nila kaya huwag na bato moturan ka bisan mga sundalo moturan sa impay ang mga makuling destroy sa imo wala kong itsyansya kung mabato ka wala sa taanado paging na crime so ang paging kaharas paging kung ano paging kasabit sa motor i-infect ang mga punishment sa motor yung kan nangyayakay kasabit sa mga tutan sa realize kagkamagbarbaros pa sa sibilisasyon sa kanya kung grabing mga tao, hinayang mga tao sa suwera, perplex, kasalasan ng isang mga tao. Apang diri, pagpadalas ang decree mo turan, wow, all the Jews had gladness, kag may joy sila mo turan. Nalipay sila, may chance sila. Iba ba na sa chance? Pinilaway sila chance. Apang kami decree, mga turan, ang mga hari, ang nag-decree, nag-ipinsay nila kung taligo nila, na may right, mga turan, sila mo turan, na mag-destroy sa mga tao magkatandog sa ila. Nag-iipay sila. When you read it, they were so happy. Choice. My chance. Opportunity. Kung palaksyon ka ng motoran sa sinda sa muting lupa, kalayan na siya kung kuhay ka na chance. Ang hupo na nilang pardon sa presidente. Consider ka-spiritually why again chance kag paglaong ko ng bala ng kasubuan sa Old Testament. Prostaran condemnation, prostaran curse, prostaran motoran sentence sa kamatayan, sentence ang death. Katanan ang tina-require sa law, huwag kayo transgression kita sa law. Sa Diyos, may sentence of death kita.
We are condemned already. May curse sa kabuhita. May curse sa duta. May curse sa kabuhit di sa duta, mga kutwa. May balatian, itananan, mga kutwa. Kalaing patsakon, kung may kapaglaom, kung may ka-chance, mga kutwa. Apang isa na decree na katang paglaom sa ila, na may chance na magabato sila, kung may chance na magabato, dipindi na lang sa ako niya pagpipalar. Yes. Hindi sa kinikaan sa chance, alam na decree. Ganibig sana yung lalakang buhay na pinagalain. Apang words lang pipalaran. Ha? Wise lang ang practice. Para sa December, kung sa buwan, dahara-harap kontra. Yes. Sila ilahin ang patawar, sila tulong sila. Kamot palakusan dyan nila. Wise lang nag-exercise, jogging. Wise nag-exercise lang sila para uyak espada, uyak armor, build up sa ilang muscle, stamina. That day, December, ang bakot yung mga Pascual Day, sila yung bakot sa buwan. Walang balo kung pilang libo mga tao na hate sila. Walang balo sa bilong empire na kung sa provinces, walang balo. Or how many thousands mga tao na inilin nila. They have to prepare. Say it. Everybody say prepare. They have to build up. Para kaya. Right? Yes. They have to pray. Yes. Para ilahon sa Diyos. They have to fast. Tama ba? Yes. Get on with God. Commune with God. Settle the connection with God. Right? Kakuntuan, manasettle nila. And then prepare. Come December. Yes. We're not afraid. Amen. We have a chance to win. We have a chance to triumph. Dipindi na lang sa atin yun. Wow! Pagkatang decree. Masawang nila. Nakalipay. Dalagan, taruti, mga kanang postman sa sakyan na kanalugar, pabinsis ko na po ako, mga diyo, pero, praise the Lord! The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, glory to God! And at time, paglakat sa mga post, kanaglamot sa mga lugar, basahan mo na, and Mordecai went out, kadagwa sa palasyo mo ito. Wow! He was in royal apparel. Bawal kay right hand sa King Ahasuerus. Siya nagbulos kay Haman. Ma-right hand sa hari. Prime Minister sa hari. Grabe yung attire. Ang attire, royal blue with white. Scarlet, purple. Ang kwan sa ulo, yung motor crown made of gold. Now look at here, I'd like to demonstrate. Pagwa yung motoran, bago ng impact motoran. Pagwa ng Mordecai, wow, in royalty, in splendor. Praise God, in majesty, the power, the dignity, the honor. He was just like our Lord Jesus Christ when He raised from the dead, and He was seated at the right hand of power and glory in the heavens. You get me? Kung kita sa mga officers, wow, they're afraid. Grabe power, influence, impact, sang pagbatak ng matulan kay Mordecai. Kabyan ka na officers, hotdog sila. Tanan at 127 provinces, kabati sila sa power, kag prestige, kag mag-influence ng hotdog sila tanan. And then the day came. December na. Look what happened. Chapter 9. Kasama ko yung verse 1.
Now, in the 12th month, Arina, 12th month, that is the month Adar, on the 13th day of the same month, when the king's commandment, Arina, and his decree drew near to be put in execution in the day that the enemies of the Jews hoped to have power over them. Though it was turned to the contrary, that the Jews had rule over them that hated them. Now mark the word, God had turned it to the contrary, and the Jews had rule over them. Remember the word rule. And the Jews gathered themselves together in their cities throughout the provinces of King Ahasuerus to lay hand on such as sought their heart, and no one could withstand them. Wala sa makasarang sa ila. For the fear sa mga Jew na ulog sa mga katawan, talang-talang ng mga gobernador sa mga provinces, kag mga lieutenant, kag mga deputies, kag mga officers ng hari, nagbulig sa mga Jew because the fear of the Jew fell upon them. And Mordecai was great in the king's house, and his fame went out throughout all the provinces. For this man, Mordecai was greater and greater. Nakasubong sa ating Christ. Sa na grabe guro nga antisipasyon. Subugod sa March, April, grabe nga gabel at anticipation. Tanan nga inimisip yung ga-prepare, makabalos. Gahog sila na magaog nila mga Jew. Tugay dako sila kayo mga turan. Ang mga Jew, hindi mo nila maturan sa nagabot na madlaw, mga katuran. Nga December 13, na natin Mayo, ano ginimo nila, pag-abot sa pizza, nagtipon ang tanan ng Jew. Ang dito sa Palasyo Susuta, nagtipon man sila timo. Wala sila naglapta, kag wala sila magkanya-kanya. You hear me? Yes. Wala sila mag-individualistic. Wala. And that was when they gathered together in the cities. Sa palasyo ng tipon mo sa tingog. Dismiss mga kauturan sa kada probinsya, kada city, kundi sila ginistan ng mga kumahan, kundi yung mga lugar. Kanto sila sa siyudad, kapag tipon sila tingog mga kauturan. Kaya hindi sila dapat kumpara. Kauturan sa iniling ng mga attack sa ilang kauturan. A very good picture. Yan sa adlaw ng mga kauturan na sambuan na. Abi mo hadlok sila, abi mo untan sila kaya napatay na galarari kasi man, wala. May power pa sa decree na nag-authorize sila. Kaya dako ang ginagandunot, mga autoran. May kinalos sila, mga autoran siya man. Ang autoran sila, chipo nag-away sila, mga autoran. Pag-away na nila, why sila ka sarang sa Jew. Bakod kay Madan, kay iban sila kay Balo, nagasalig sila mga maakuha nila mga Jew. Ang pangaway sila kung iban sila Balo, nga God had torn, mga autoran, the matter to the contrary. Adilaan mo na rin adlaw na bira sila mabira tungkol sa puwersa. Walang balo siguro mo. Iban kabalo, iban mga kakuran kabalo, iban wala siguro. At ang chipo ng execute nila mga kakuran. Ang ilang mga kakuran naging mandate ang patso ng Jew. Hindi sila sarang kaya sila sa Biblia mga kakuran. Isang dami na sila tayo mga kakuran. Walang balo, God had torn the matter into the contrary. Kung tawa sa Diyos, kay Chidi kasama. Sa kasukuan ng halin sa Old Testament, kung nabala ng justice, kondinado na kita ka. Ang daan ng kasukuan sa Old Testament, kasubong sa itik ng nakauturan. Itik, may sentence sa kamatayon sa aton sa kasukuan. Di paano hambal sa Diyos ka na nag-iba? Bawag ka nagsulay ka mo ka nag-disobey sa sugong ko. Curse is the ground because of you. Correct? Kaya magkabalatian ka mo, magkatiguran ka mo. Magkamasakit ka mo, magkantos ka mo. May frustration ka mo, may trouble ka mo. Thorns and thistles, magpatulog sa inyo. Kasakit, heartache, mag-aabot ka mo inyo. May sorrow, may grief ka mo. Kapamot ka siya, kung kumalagitan, magkabalik ka mo sa yato. It is a sentence of death.
We are under curse. Condemned. Kasubong sa una na decree. Hindi sulat sa kanin. Kung sa Old Testament patatanan sa Yes. before we stand, even try, attempt, we are condemned already. Sinisabi niya, a soul that sin, it shall die. Ha? Basahan ng Biblia, kay kada sugo sa Diyos kaya maturan, under condemnation. Halin sa Genesis, asa sa Chief ni Moses, asa sa Ezekiel, ang tanan ng mga sinners, they shall die. They will be destroyed, maturan. They will be slain, maturan. Wala na kapaglaw sa Old Testament. Kasi nagkasasanag kaya po na magkakasukuan, mga turay. Habang mga turay na overturn na nasa Diyos. So si Christ na napot sa kalibutan ng mga turay. When Christ came, di bayaran na ang papel ni Satan, execution na yan mga kauturan. Siya ang nag-execute sa curse na gipronounce sa kasukuan sa atin sa decree. Siya ang nag-execute sa judgment na gipronounce sa kasukuan sa Satan na walang power niya over humanity, over you, over everybody. Kaya tao manilapasod sa kasukuan sa Diyos. So he has the right. Siya mag-execute motoran sa punishment. Walang dominion sa kunara kay isa kaya ng nag-iba. Sa tapos ka naglalay sila sa Diyos, ang dominion nagkanto kay Satan na nagkaog sa iyo. Right? That is why kalibutan sa mga under the dominion of Satan. His power, his influence. Economic, social, religion, political, social, hindi aspect sa kamusta. Music, ano lang na aspekto, ano lang na field, area. Psychiatry! Hindi lang science, normal na science. May mga demonic na naman. Psychic, like that. Music, binuang, yawan ng music sa mundo. Tama ba? Yes. Don't hate me. I'm just telling you something. Praise God. So, ano mga music namin pa? Sound, healthy, inspiration, kanang kanta karoon, mga music karoon. Kaga mga musician karoon, mga drug addict, mga tunan. Mga membro sa kulto, mga tunan. Mga membro sa kulto, nagatumal drugs, kasi balik kay Satan. Gawin nila mga master tape, tapos sila produce, mga rock music, iba't pa, mga tunan. Mga demonic na mga musician, subong, ay master tape, masunod sa kwarto, membro sila sa kulto, na maulong ba sila para sa kwarto, kagya mga simba sila kay Satan, kagya pakayo na ng blessing ni Satan, sa ilang master tape, pagkalahan simba sa Satan, na naked sila talagang kamagsimahaya ni Satan, sa tapos sila pa-blessing ni Satan, matunay nila master tape, i-mass produce na ibalik siya kung imatid sa kalibutan, nag-click, kaya nasabi nga mailihan, kasi hindi nga nagawin ito yung mga kuran na pagkaroon ng music. Ang demon! Ang spell! Ang demon! Ang mga people nung ginaitik mo ito. Kung sa pulki mo ito lang, kung sa ilibon mo ito lang. Ang mga tinaga, ang galing strip, ligawan ko ang mga tinaga. Tell me I'm wrong. May nabigyan ng sports, mga sports bot. Natawa ng lawas sa mga sports na bayan ni Hiplo ng pos ng tikalawas nila. Mga binuman sa mga food, gintas na sa mga yawan para may power sila, para magdaog sila, para mag-shine sila sa kalibutan. Natural, ang mga konsepto sa kalibutan, hindi na maangkon sila matira natural na ability. Maintas na sa kulto, kuha sila power kay Satan, bisa na himuong niya natural, para makangkon sila power natural, para na magdaog sila, mag-shine sila sa bulig ni Satan. I don't want the Lord! I want God to have somebody! I don't want heaven in my life! I want Christ Jesus in my Mordecai! Kadamot sa mga sentence, sila na damot ka di makasabi sa kalibutan, bago kayo nga under curse ng panahon. Diba? Pati ito kasi ka pa mapatay kayo. Why na sa kodigo? Plutuan sa reality. Pati yung kabilding, may malagdagin. May makuryente kayo. Bakwa ka wealth. May curse. Sili nila
Silingan, for every millions, every wealth, there's a crime behind it. I don't know, mga tao lang guro why crime, why dakta nila wealth. Mga tao na nagbanggarano, nagwealthy sa pagpakamayo sa Diyos. The Bible says, the blessings of the Lord, it make it rich, and He added no crime therewith. Sorrow therewith. The sorrow, the guilt, the conscience, wala ka po kay tilo ang pagmanggarano mo. Tilo ang pagbangkan mo. Tilo ang pag-uswag mo. Blessing sa Diyos. Through my curse, ang mga why? The world, nature is under the dominion of Satan. Satan doesn't give. He always bargains. He'll give you money, but he'll get your soul. Yes. He'll give you fame, but he will captivate you to hell. Mahal mo ng patuloy apang kapuso na ka. Tanahan ka power! Tinahan mo ng pangulong ka! Apang kalang ugalig ka mga sa taas. Surang. God gives. Ang Diyos lang ang kakatuan. Satan, He always bargains. May katupas. Gusto ko mag-shine sa kalimutan. Tanong mo, pero kala mo, yan na ako sa taas. Amen. Ang Diyos lang ginaghatag, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not go to hell, but shall have life everlasting. Ang Diyos lang ginaghatag. Isa ko ay kapagpasalamat, ang Diyos kahatag. Bisa hindi ka pa magtumdo magbalik sa iya, ang hatag yung ay ginabawi. Isang damo yung hatag sa iyo, huwag isang tumpoy sa iyo. Huwag isang kaulipon sa iyo. Ayaw ng pula, sa ilang kapula, kay Diyos, tapos ayaw, huwag isang siling, kagamin, oportunista. Tinayaw kong pagkabulan mo, tarso ka, oportunista ko. Alagan ka din kamangkamang. Oh, my Lord, He's so perfect. He's perfect in all His ways. He cannot do it. It's again His perfection. He does not force people. Even though siya pagtagiya sa tanan, tinarinan sa tanan, apag is very gentle enough, kind enough, lovable enough, ngayon siya pa mag-force sa ato magtura. Kung hindi mo patunan ng kumpaw ng Diyos, kung sundo ng Diyos, kung hindi mo buhay ng maging willing ka sa Diyos, hindi ka malwas mga bato. Why pay tayo sa Diyos? Huwag kayo mag-realize, pinaglang palawasan, may impyerno ba? Huwag kayo mag-realize, ng langit, wala si tayo na talantuan. Kung mamatay ang tao, yung tayo tutay, wala lapot na mamatay kita, ay kaya muna inset, ma-destroy. Kung di kulang ng tao, kalimutan, mas di kulang pagin. Kung dahil tayo mo, mas dahil pagin. Kalimutan. Kung kalimutan ang tao, kalibutan sa magaling-giling-giman sa kalabinat. Hindi mo na ma-realize. Hindi mo pagtuturod si Diyos na lang sa Diyos. Hindi ka maluwas. Kasi Jesus hindi magkatos balay mo. Kagpuswakan ka katerkas. Para wahay ka, ipugoy ka, wala ka po. Kag-iakwaton sa mga kinakadalong simbahan. No. Kung ang bagay simbahan na wala ikana sa di magsimba, bisa na lang nalumpay mo, bisa na lang napaayon mo, paubos mo, tanang obra sa ludor mo, tanang ko, hindi ako nagsimbahan. Bahan nila na nagtirkas, maano kaliway mo. Alim mo, kargaw ka daw simbahan. Kalimutan mo simbahan din. Ilan ang iwasan? O parang mo tirgas pa. At kung yung pag-ipukot sa tirgas, kasi dala simbahan. Kasi pila ka siya din sa atin sa nila. Pag pila ka Pasko, pila ka birthday. Klase nila sa pagkatao nila. Thinking nila na yung latiko mo.
Heart nila na Diyos lang, no? Yes. Heart nila na what can they do? Like I may mo si Jesus Christ, kita ka? So daw, kasunod sa idik, bira sila kami idik, January, was the Lord that turned into the contract. Sabay naman sila may power over the Jew, wala malungag turn around na sa Diyos. Kanyan, ang Jew na among may power sa ilang mga turan. Sa napapirdi sila magturawala sa mo. Why God turned into the contrary? Here! Kadamo sa mga kasubuan na nagkundinar sa iyo. Kadamo sa mga curses kabuhin natin mga turan. Sini kalimutan. The world is under curse. Turan. Tungkol susikatin sa idig na mga turan ng failure na sa lahat ng tao. Tugtog tao, generations mo. Ayaw sa una, pagkita sa peace, 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 peace. Give me a peace, peace, peace. Kagamo na mga gawin mong kalimutan. Prosperity, 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 every government, prosperity, prosperity. Grabe kapag itoon, galang mo siya mo din nga ng poverty. Curse. Under the curse. Tayo sa mga happy, 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 happy. Tama na tao, depressed mo. Sorrow, grief, pain. Why? The world is under curse. The ground is under curse. Mamunga ka, hindi mo pa siguro mayipili ka. The ground, doon ka under curse. Kaya kagama mo, kagama mo, kamu yung pagkagama mo, away ka po dyan, may kanyon ka. Why? The land is under curse. Our life is under curse. Nature is under curse. Isa rin pangita sa tao, mga turan sa peace, 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 prosperity, happy New Year, and prosperous year! How many New Year na, mga turan? Ngayon, hambal sa kalendaryo. Ibang tao di kalit, mga turan, mga turan. Ang mga greedy, mga tao, mga grand, kaya mga system, ito sa limutan, evil, kagagawin. Under curse. Muna kabuhi sa tao din. Kagamatingala ka mga kinanan ka Diyos. Kagamatingala ka mga magdapat kita magsimba ng piso sa Diyos. Kagkinanan kita maghanuot sa Diyos. Kaya tanan, bukat para sa natin Panginoon. Kinanan ka Diyos. Kaya ang Diyos, sa iyong mga pulong sa New Testament, gin-overturn na sa Diyos ng mga turan. Ang death karon gin-overturn ng iyong life na eternal life, turan. Ang curse gin-overturn sa Diyos ng turan. Kaya we are now blessed. Blessed kita sa Diyos. Glorious sa kapil sa Diyos. We are now cursed because why? We can fight and fight for our blessing because the decree and the command to curse it was overturned by God. In Christ Jesus. We can fight for our life because Jesus has overturned the curse of death and buhay na Amen. we can fight the disease and the sickness in our body. Why? Because Christ has overturned the curse of sickness. By His stripes we were healed. In our decrees and New Testament made by our Mordecai, Christ Jesus. Made by Mordecai, Jesus Christ. Nag-overturn sa manamang ng mga nani pumutang sa we can fight for health, healing because of that word. Yes. It has overturned the power of the first degree. Napigdi kita sa natiyan. We can fight for peace. And we can claim peace. Because in Christ Jesus, we are now at peace in Him. Yes. Pag-impress ka, pag-reflex kita tungkol sa trouble na nakakakamot, palimot sa kalimutan sa'yo. Because God had turned them all and to the contrary. We can be happy now. Yes. Under condemnation.
first degree of our condemnation is lifted. Praise God. This annulled. Praise God. By the second degree, that is when the New Testament. Praise God. Praise God. Hindi ko ato kita maging happy, ha? We can be happy today. Hallelujah. Because we have the degree. And then the next, and the Jew had rule over them. Get it? Beautiful. Beautiful too. Diba nagtuon kita kag ang Jew ang nag-rule sa enemies? Diba nagtuon kita ng confession? Diba nagtuon kita ng Quran? Authority of the believers? Binigyan tayo authority. Ipalingkod kita ni Jesus Christ with Him in the heavenly places. Minagyar na napatay, napatay kita dira. Again, ilumubog kita dira sa tuklaw. Laban mo sa pagkabuhi. Ang puligin sa inyo ba? Tapos na kaya sa dinda na yung palingkod kita po sa iya. In the heavenly places, Jesus sat on the right hand of power. He was on the right hand of God. Hindi ko to there, a place of authority of the heavens. Mga turan, ang mga tao na nag-obey, nabuligin, praise God, powers the gospel, second degree, mga turan, praise God, ay kanibigin ni Jesus, kamakulang kapuhin ka, mga turan, na nagkapuhin ka po sa iya, apan, God made us to sit with Him sa heavenly places of power and authority. We sat with Christ in the right hand of God. The heavenly places of authority and dominion. In that position of ours, na God has exalted us with Christ in the right hand of God. We rule over our enemies. Yeah? The Jew had ruled over them because God had torn things around. So the church today that are exalted with Christ, that is why the Bible says if you suffer with Christ, if you be dead with Christ, you're going to live with Christ also. And if you suffer with Christ in your life here, you're going to live with Him also. Come on! You have the right to rule in Him today. Keep the demons out, surrounding my ground. You rule over demons. Jesus said, the demons are subject to you. Right? We rule over sin. Gagawin kita sa batok sa salamat. Anak sa Diyos, hindi dapat kita ulipon sa kamay ng nakuusap. Hindi kita tihak sa salamat. Ako magkabot ang titasyon sa kabuhay ka. Wahit ako sa magbako. Kundi gamit na datangan tusulat na dalawang kaguyurong sa power sa titasyon. Kasansala ng mga gulat. Wahit kung anak sa Diyos, you rule over them. Your enemy. You rule over your situation. And you can stand for that, mga kinga. Gintindugan ang kusog sa mga Jew na they have the rule over them enemies. Bawal sa second decree na naghatag silang power, mga kauturan. Tindugan ang ilang uturan kabuhi. Kag mag-destroy, kag mag-sulay, pamatay sa mga tao na inimi nila. Amo man ang natabo, ang plano sa kalawasan, ang pagtulungan, praise God, sa New Testament, amo-amo sa istorya sa Diyos sa tayo ni Esther, mga turan. Tanan kita nakandem, si Haman, halimbawa, yaw si Satan, nga nag-device, mga turan, sa destruction sa kabuhay ta, ang opportunity kang power to destroy, bawal kay nalapas na ito na kasubuan sa Diyos. Siya ang executioner, mga katuran, sa mga sinner, kag wicked na mga tao, kag tanan kita na tao, kag wicked, kag sinner kita, mga kauturan, apang in-overturn ni Christ Jesus, si Mordecai, nga nabudlay, mga tuwan, apang pamataan ko kita rinid, mga turan, kag maliwag siya naghatag sa tapos na luwas sa kita, kag nawas gikan sa captivity ko, dominion sa kadulong, kag powers of darkness, gitagaan yung tasikan decree, na kita may power na karoon. We rule in the name of Jesus Christ, President, we rule by the power of the Holy Ghost, kag may saan na, tindugan mo, kag iluwas ka na sa Diyos, may chance sa opportunity, may paglaon ka na, inaiyak ko na ba lang mong second degree? God with the power. So sila, to fight for our soul, to defend our salvation. Kung hindi ka mag-fight, you see, Paul says, fight.
the good fight of faith. You have the promise. Right? Amen. There are the provisions para sa kaluwasan mo. Apang tindugan mong sigang idik. Kaya kung ka managtindog sa first idik, mga turan. Pero ang iyong idik, mas powerful sa ila. Ipindihan mo at destroyan mo inili mo. Tugtog na wala naging sa kapal. Kagway naging sa makapugong sa iba. Sa ibang relasyon kapag alakad sa Diyos. Sa ibang handong sa kaluwasan. Wala sa ibang pagkatanan na makasalanan. Makastop sa iyo. Wala sa makapasugod sa iyo. Wala sa makapasalan sa iyo. Wala sa makapapugraw sa iyo. Wala sa power sa pagkatulan sa iyo. Isa rin yung kahawag sa iyo. Pagkatulan sa iyo. You got the promise. You got the provision. You stand for it and face the enemy. And then you have the advantage over them. Because you rule over them now. Because of Christ Jesus. Because the second degree of Christ has torn things around for you. God is on your side. The law of God is on your side na naman. Pag wala mahimong ginay mo ni sa palasyo, 800 tanan ka mga tao ang nagkalaman na wala sa mahimong sa Chico. Sa Bugos ng provinces under 27 provinces, 75,000 ka mga enemy ang nagkalamatay kanaban maka na promensya. Kaya bisan pa mga kauturan, ang kahadlok ni Mordecai nahulog sa ila. Ang kahadlok nila sa Jew nagtupa sa ila. They were afraid of the Jew. Bawod kay nga may kabana sila. Kaya naari-ari sila man patay na. So listen to me. Si Satan napirdi na ni Jesus Christ sa cross. The tree, he was defeated there. Kasi ipatay si Jesus. Tapos si Jesus. Tapos natrugad ako. He was killed. He was killed. But he's alive again. And Jesus said, because I live, you shall live also. He died. I am the resurrection and the life. He that believes in me, even though I die, yet shall he live. And they that believe in me, he shall never die. Always live in the Spirit of God. Ang atong lawas matulog ayan. Upon we are alive in the Spirit of God. Someday God is going to resurrect our body. The Bible says the last enemy that shall be destroyed is death. Sometimes ang pagkabala, the last enemy is hindi ka tinalahan ng bigyan ng hambal ng kamatayang enemy. Kaya it was decreed sa ato na we will die. Abang the Lord had destroyed death already. Sa iyong resurrection, wala na ito saya. Pagkawian ng mga demonyo, inatali power and death. Tutunan ang hadis, inatali authority and power. Abang wala siya pugong. Si Jesus, with all the omnipotence of God, He reigned His own body. Nawian sila. Na-spoil the authority. Dila nakita ang tunan ang pilitis ng Christ Jesus. Kag kita ang victory ni Jesus na ginaton when we believe the Lord Jesus Christ. When we follow Him, His victory is ours. His death is our life. Praise God. Ang ipagkain mo at ang pagkamangkaranon. Praise God. Ano gini mo sa Jew? Ang promise ka hindi ka makinuyatan nila. Kagitin to ka nila. Hindi nila, namalako ka! Malako ka! Ikrisan! Hari na lang! Pamandyan ka mo! Hey! We know something! May kadulang degree! Ano ba yun? Nanghari na lang degree! Nanghari siya ba rin? Gadis na yan ang kami nanghari! San Pinsala! Nag-declare! San Marco! Nag-declare! Nag-declare ako kung muli mo naman. At may power mo kami nag-istoyon ko. Kami nga nag-hilabot sa mo. Huwag kami nag-attack sa inyo. Ano kami nag-ipondisyon natin. Dolat na kami yan. Sino matak sa mo? Kanalis katawan sa Diyos. Hindi kita bigaw ko na. Hindi bingkaw na.
na nagpangangkat-angkat mo. Bigatura. Hindi pa ang daan ngayon ko. God's people, karami tunay ng godly. Hindi diyan bigatura makita dito galing. Ay, away na. Sino ba ito na? Sino ba ito na? Punong yan. Pero sa tawag. Bigatura at bigaturo. Bayaran din. Bayaran din, bigator. Bayaran din, pagkauta. Ulang lang sila ang agresor. Mga Amalekites, sila ang aggressors. Tawag sa Diyos sa kaunat ng mga kautulan. May puwersa sila sa first degree, di ka born. Pero gini mo nilang kipon sila. Kung nagkanya-kanya sila, why sila nag-unite? Tapos ito. Kaya kunta, thousands. Sige, kamulang kong tipon. Ayaw ko pala ito. Tiksi ko di ko rin kurara na punta. Nagalitan na rin. Nakita niyo pa kayo necesidad na magtingog kita? Sila ako ng kanya-kanya. Tapos sila pag-yun. Tapos sila pag-yun, isang pamilya ko naman lang. Tipunan sila pala tribo kaya sila. Kapang isang 500 lang sila. 300, pero daw Spartan sila. Mas makapenetrate sa Libya nila. Ama na necesidad kita na mag-unite. Kita. Unite kita. Simba, unite. Tayo sa Diyos. Isa. Umaya sa Diyos. Isa. At ang tingong mga gulay. Kung anong ayaw ngayon timbal ba? Ayaw kung anong timbal ba? Kasama ko. Sasama, bago natin, tumakan ko lang. Pagkatusin ba? At sinanta. Sila ang nanay. Kamulan nanay. Yan ang pastor, espiritu para ka. Pagkamulan may kalidad, hindi pa tingopin, di ba? Kung tingban ka pwede. Huwag may mapunta sa akin. Receiving Holy Ghost, tingban ka, daw. Karena simba, sinitaraway ang sinanay, di ba? Di ba? May programa ka? Utahon kang simbahan, tao, una, napagi, wala ang sinanay. That's all. 3 times visit, kada semana. Kung hindi ka kapagtimban, asalamat, tapos kalimutan, lako-lako na. Pero karang ka na, timban na, madaw ka, kung daw ang simbahan, daw ang mo. Kung happy ang simbahan, happy mga mo. Kung down ang simbahan, mas down pagin ka mo. Sino ka tawag ka sa simbahan sumo? Ha? Kung ka just very high, very happy, at ito. See, we have the advantage. Balance ang ilawa. The devils are afraid to you. Bagod sa pulong sa Diyos na naghatag sa itong authority over them. Ang manahang bali-balihan sa muna pagbali sa bikutan. If you only knew who are you in God, your position, what God has given you, appropriated for you, that even the devil shall tremble at you. They will be afraid of you. Why? Ang kusog sa atong pag-away sila, ang New Testament, na mga pulong sa Diyos ka ng overtol. Sabi niya, mahirap sa amin kamuhin. Kami may rule kita over our enemies. Hindi kita ulipon maturan. Kasubog kita sa mga kapos ng kontra. Sa powers of the Holy Ghost, ito mabugras ka. Kamagin free kita liwan. Ugaling, kung di ka magtindog sa mga saan sa Diyos, so mahalukan ka sa inyo. The secret edict, the secret decree, tindugan mo. As you fight, stand for it. Kung ano ka sunyawa? No, there's a promise. You see? Walo ka na? Hindi ka mag-iba. Hindi ka mag-okay nga, may promise. May promise. And I can defeat you.
I can overcome you. You see, ma-bless ako. Mag-succeed ako. Mag-strong ako. Ma-bless ako because may mga promises. Second, the enemies are afraid of you. Hindi ka dapat kita mahadlok kung sa enemy. Silang hadlok sa atin. Kung ano ba ang kanina, magkuran ng promesa sa Diyos atin. Kinanglan ka lang magtindong sa promesa sa Diyos. Kailangan ka magpakit-away mga tulad. Isang posisyon na ginagawa sa Diyos atin. Ang mga officers, ang mga governor, mga lieutenants, nagbuling pa din sa Diyos. Pagod sa influensya ni Mordecai. Nga si Mordecai, nagkuha sa palasyo, grabe, in purple, mga tulad. Sa royalty, grabe impact sa kingdom, sa empire, handog sa kay Mordecai. Kasubog ni kay Christ, mga tulad. Kasi Jesus naglingkod sa trono sa Diyos, mga tulad. Sarili ng Diyos in all splendor and majesty power. Tungkol sa ngalan ni Jesus Christ, di mo makita, magtabog kayawa. You see, because of that name, because Jesus will have eternal power and majesty. When you face the demons, bisan damok sila makontra, you have that confidence, you have the promise. God had overcome their power. And then, si Mordecai na to nag-rule, mga turan, he cannot fail you. Shall we stand?
enemies already. Because the fear of God falls upon your enemy as you are God's people. And because of these promises here, keep the promises of God, stand for it, and fight for it, no fear. And most of all, the power, the influence of our Mordecai Christ Jesus. He is up there in splendor. He rules now, praise God. He is purple. He is in the right hand, the place of power and glory and authority. Praise God. And God made you to sit with Him in that place. Don't be afraid no more, praise God. Face your battles. Face your persecutions. Face your needs and your challenges with that courage. God's provisions and promises are for you. God is on your side. Praise God. Hallelujah. We love the Lord today. I hope nagliwat ini sa inyong attitude karon mga kapatid. Na dula yung fear sa buhay mo. I-imagine niyo ang balatyagon sa mga Jew sa ila pagkatubang sila punta. They were very, very, very confident and they were very, very makuran, very bold. No fear at all towards ang hambal sa kadwa nga decree na makabato sila. Walang rason na isa na luwas na kita pero nga kinanglan nyo tinugan ang pulong sa Diyos, promise. Ang ipaglaban nyo. Kaya may mga decree pa na nagalungkad against you. Again, dissolved ni Jesus, pero ang enemy, bisan si Satan wala na mga demonyo. O, pirdi na sa, pero mga demonyo, nagahimo sila pagtinguan. Na-destroyon ka mo, kawaton, kagamsanan sa inyo. So, ginaglamatindong ka mo with faith. Mga kailang pagtuko, matulan, para makadaog ka mo, matulan. Pag magadaog kita, since today, I hope magkaliwat ng inyong kabuhi sa Ginoo, mag-transform, na hindi na kamo alang-ag, nag-tahap, kundi may confident kamo. Di ba, sa bawat if God be for us, who can be against us? Tuwag kinasa, Diyos ayaw na sa inyo. So, just a matter of time, pero matingog kita pa rin away. Lord, bless you this morning, for our friends this morning. We're happy to have you this morning. May God bless you. Na-bless ka po gino sa presente sa Ginoo. God bless ka mo sa mensahe. Bilong ito na asas daw ng atong leksyon sa inaga. So, saligan ko gino ang Espiritu sa Ginoo na kabuling sa inyo na makuha ka mong kampanan ikan sa atong mensahe sa inaga. Sa kadugayon ko sa pagkalagad sa Ginoo, isa rin kami mensahe mo turang na grabe, ka-powerful sa iya truth, sa iya ulod na makapaanugit sa iyo mga turang. So you can face your battle now with confidence because here's the promise that overturn the previous edict or decree against you. Si Christ amo ang overturn sila para sa diba? Sila ginpanas Colossians 2:13 niya, ginabuli siya ang mga ordinances kag mga kasuguan that was against us. Yun. And so, nagkayong si Jesus. So, kabay pa yung kalipatan, suruteron magaliwat ang inyong mental attitude sa inyo. Pag makinisganon ka mo, very strong ka mo na mga katawan sa Diyos. Okay, the Lord that you were now dismissed in Jesus' name. Shake hands with our Hi.